kapatid, VMR. Ayan. So, siyempre kukumustahin ko yung experience mo diyan sa Cebu Prayer Rally, ano? Ano yung overall na experience mo diyan bilang sumali or napasama diyan sa rally na 'yan? Ayan, overall experience ko dito ay overwhelming ang support ng mga Cebuano kay Tatay Digong. Every corner dito sa Cebu ay ramdam mo yung mahal na mahal si Tatay Digong. Bagamat doon sa motorcade, parang nakita ko kasi nga nakasama tayo, parang hindi talaga ganun ka-coordinated doon sa Davao. So yung sinakyan nga namin na ang tawag nun, yung convoy, yung nagkakaroon ng drum, ay hindi kami binigyan ng special treatment. So kumbaga sumusunod lang kami sa flow. Paminsan-minsan may nagta-traffic enforcer na mga pulis, pero mostly doon sa ride namin ay parang go on lang about the traffic lang din para hindi kami makaistorbo. At ang the best experience ko dito talaga sa Cebu, parang kung hindi man lagpasan yung Davao, more on parang Davao Cebu din ang nararamdaman ko dito. Okay. How about doon sa sa event mismo? Ano yung pakiramdam mo na nandun ka? Ayun. Ako, ang pakiramdam ko doon, kasi nga nasa likod ako ng stage, no? Doon ako nag-abang at nakita ko talaga si Tatay Digong. Alam nyo, ang experience ko doon, talagang pakiramdam ko parang nakaramdam ako ng isang tunay na ama na at the same time nakita ko sa Tatay Digong mahina na maglakad, pero alam mo yung init ng pagmamahal ng tao. Hindi man ako dati pa sumusupport kay Tatay Digong, hindi ko siya kilala. Nung makita ko siya, parang nakita ko sa kanya yung isang figure na nandun yung pagmamalasakit. At yung nakarinig ako sinasabi nila, kakaunti daw yung dumalo doon sa rally na yun. Ito masasabi ko doon, yung rally natin doon, hindi po pwedeng sabihin nilang kakaunti kasi may aerial shot ang drone na nakita doon, lalo na nung nagpailaw na si Sir Willie Rebillame. Ngayon, palawak ang lugar, bro. Napakalawak ng lugar at saka yung tao talaga dikit-dikit doon sa kasi nga inulan pa kami. Kung hindi pa inulan yun, baka mas marami pang dumating doon. At ang isa pa doon, kaya hindi masyado siguro ganun ka-accessible ang sasakyan doon ng mga public na sasakyan. Walang tricycle, walang jeep, walang bus, as in taxi at private lang na mga at mga motor lang ang nakakapunta doon. Sasadyain talaga. Good. At least Anyway, how about doon sa reaction ng ilang mga personalidad na nagbigay ng kanilang mga pahayag? Ano yung reaction mo doon in general? Parang buod na reaction mo doon. Unahin natin kay Baste, no? Ayun, si Mayor Baste, grabe. As in, hindi siya nagbago. Kung ano ang kanyang sinabi doon sa Davao at kung ano ang kanyang mga naririnig natin sa kanya, mas, kumbaga, firm pa rin siya ngayon nagsasalita. Sabihin na lang natin, medyo nag-ano sila kasi sinasabi nga, prayer rally. So, kalmado, pero madiin. Okay. Ito na lang, kay PRRD. Yan, ano yung masasabi mo kasi may nagsasabi umiba daw yung timpla niya doon sa una at saka sa ngayon. Ano masasabi mo doon? Ayun, ang masasabi ko, totoo, mayroong parang ganun ang dating. Pero, alam niyo yun, sabi nga sa atin kasi siguro bilang isang magulang, ako sarili ko lang itong nararamdaman na, ayaw din siguro ni Tatay Digong na baka mamaya mayroon pang ma-ignite palalo ang bugso ng damdamin ng taong bayan. Lalo nga, nagbabala nga itong PNP natin, di ba? Yung alagad ng na kung may magsasalita ng ganun laban sa ganito, hindi sila mag-atubili. Kung baka mamaya, dito si Tatay Digong,
Yun lang sarili ko lang itong opinion ha. Baka magbitaw si Tatay Digong ng lalo pang ikakaano ng tao, mapapahamak pang ibang tao. So siguro, para sa akin, kay Tatay Digong, nagpigil lang din si Tatay Digong. Pero nakita nyo naman na same pa rin naman, kaya lang, yun lang, hindi natin nakita yung sinasabing, parang gusto kasi natin, iba na naman, madugtungan na naman yung ano, pero sinurprise sa tayo ni Tatay Digong. Tatay Digong ngayon, madiin, pero kalmado. Kumusta yung At ano yung niya? kay ano, Yung sige, go ahead. kay Atty. Glinchong. Go ahead. Si Atty. Glinchong ang nagustuhan ko doon. Kasi sinabi niya mismo, kasuhan siya. Oo nga, 'di ba? Yun. Oo. Yun ang nagustuhan ko sa kanyang message. Ang sinabi lang niya yung kasuhan siya. Yun ang gusto ko. Sabi, sa isip-isip ko lang din, oo nga, kasuhan siya. Kung talagang ano, para magkaalaman. Haharapin niya, 'di ba? Okay. Si Attorney Vic Rodriguez, oo. Nakakakilabot kasi kinanta yung ano, yung Ibong Mangmaylayang Lumipad ba yun? Yun. Nakakakilabot, parang alam nyo, ramdam ko yung nagpipigil lang talaga, parang ano, parang alam mo bro, parang mayroon lang talagang nagpigil sa damdamin doon. Hindi ko lang maano talaga, basta yun ang damdamin ko doon. Pero ang galing niya, no? Yung habang nagsasalita si Attorney Vic, parang alam mo yun, galing nung pagkaano niya. Yung spontaneous, tapos parang may dating talaga din, no? Sayang siya. Organic kasi ang mga binibitawan nila. Yun yung ano, yun yung lamang nila siguro. Kaya nga. Si ano, Attorney Harry Roque, masabi mo? Ayun, si Attorney Harry Roque, consistent na naman si Harry Roque talaga. Mula doon sa kanyang YouTube channel na pagsasalita niya about dito nga sa nagbalibalintong at mas lalong nag-i-ignite pa. Pero at the same time, sa tingin ko talaga medyo may kunting holdback muna ngayon. Tingin ko lang yun. Oo. Okay. So anyway, ayan, maraming salamat sa pag-update sa amin na hindi nakapunta or hindi makapunta. Ingat sa biyahe. May dadagdag ako, Tol Joy. May dadagdag ako. Sige, go ahead. Lahat ng mga nasakyan kong taxi driver, habal-habal, mga tindahan, napapagkausap ko, isa lang nasasabi nila, mahal na mahal nila si Tatay Digong. At kung maaari lang sana, kung pwede lang sana si Tatay Digong bumalik, mas gugustuhin nilang makabalik. Wow, nice. Okay. Salamat sa update. Ingat. Okay. Thank you kasama yan, kasama natin si Brothers Travelers, Unang tanong, ano yung overall na experience mo diyan, from biyahe, to Cebu and then doon mismo sa event? Well, yun nga, yung biyahe namin dito, okay naman, wala naging problema sa pagpunta namin dito. So yung event medyo, yun nga, nasunog po tayo dahil sa motorcade. Ang may isog Cebu. Nasunog yung ating balat. Pero worth it naman dahil napakahaba at napakarami ng tao na sumama dyan sa motorcade na ginawa natin. Yun ang unang hakbang natin, yung ginawa natin doon sa unang event natin. Una-unahang inumpisa natin yan. And then doon sa event mismo? Doon sa event naman, well, nakita naman natin, di ba, although umulan, hindi umalis yung mga tao doon sa event sa kasadya. Talagang ang sabi nila, nilangaw daw yung rally ng President Duterte. So, paano nilangaw yun? Unang-una, kinuhanan nila ng video yung maaga pa, nung nag-a-assemble pa mga tao. Pero, nung gabi, na bumuhos yung malakas na ulan, may mga nabasa kami, hindi umalis yung mga tao, nandoon pa rin yung mga tao. Intact pa rin sila doon. Okay? Yung experience na namin to, sinabayan pa ito ng concert ng government diyan sa Port San Pedro. Mas nakita naman natin, pinakita ko naman sa video ko yan, na talagang
bakit ganun? Para may something wrong, sabi ko nga, bakit sinabayan nila yung video? Ay, yung natin, yung event. Yung may subsibo natin. Yung event. So parang meron silang ano, no, parang teka nga, tapatan natin, parang ganun. So sa tingin mo, anong mas marami, yung ginawa nila o yung prayer rally natin? O ako tatanungin mo, mas marami tayo. At saka pangalawa, sabihin ko na sa mga tao na nanonood sa atin ngayon, isolated po yung area natin. Hindi po kamukha nung sa San Pedro rally na talagang nasa mismong sentro po sila. Oo, no? Yung sa ating rally ginawa sa Maysog, isolated, parang reclamation area siya, tapat ng Enyustar. Malayo. Yun. Kumbaga. Medyo malayo. Pero kung ginawa ito, kamukha ng Davao natin, yung ginawa natin sa Davao, yung kung ginawa nating Maysog Davao, well, sabi ko nga, mas maraming tao pupunta. Pero dito, although malayo siya, estimated ko mga pumuntang tao ro siguro mga around mga 30,000, like that ang estimated ko sa akin lang, estimated ko lang yun. Okay. Baka kasi sabihin nila exaggerated tayo di ba? Siyempre kayo yung nandun mismo sa event, ano. Okay. Sige, move na tayo doon sa next, ano. Nagsalita itong mga ilang mga personalidad natin, ano, like itong mga politiko nating personalidad. Ano yung overall na reaction mo or masasabi mo doon sa kanilang pahayag? Unahin natin dito kay Attorney Vic Rodriguez. Kumanta pa siya, no? Yeah. Bayan ko ang kinanta ni Attorney Vic Rodriguez. Walang pagbabago. Kung ano yung sinabi niya statement niya before, ganun pa rin ang sinasabi niya. Kailangan ng tao na magkaisa sa pagbabago at pagmamahal sa bayan natin. Wala man siyang iniba doon sa statement niya. Ang sinasabi nga niya is about the Constitution. Kumbaga yung to make PI. the story short, sabihin ko yung analyze ko rin, ano. Para sa akin, sabihin ko na sa inyo, talagang sukang-suka na rin si Atty. Vic Rodriguez. Yun ang nakita ko doon. Hindi naman tatayot ay itataas niyang kamay at kakanta kung hindi sukang-suka na si Atty. Vic Rodriguez sa gobyernong ito. Oo, grabe nga. How about si Attorney Harry Roque, medyo sumisigaw-sigaw pa nga siya Actually, kay Atty. Roque, kung ano yung sinigaw niya doon sa unang speech niya, doon sa Davao Shilling Hotel, tapos sa Davao, hindi naman yung kanyang panawagan, no, na sinasabi ni Atty. Harry Roque. Yun nga, sinabi ni Atty. Roque na kailangan na talaga ng pagbabago, hindi lang madirekta na para sa akin, opinion ko to, analyze ko na yung pag nandun ako mismo, para sa akin, sinasabi niya na BBM, mag-resign ka na. Meron siyang pinupunto kasi doon, no, na parang pag nagpupulburon ka, paiba-iba yung decision mo. Masabi mo doon? Yes. Isa pa yon yung sinasabi niya na yung kinumpara niya, yung matino ka ngayon, ito sinasabi mo ngayon, in the twinkling of an eye, iba na naman ang sinasabi mo. Yun sinasabi niya na yun ang isang kaugalian na isang taong nakadroga, na hindi permanente ang pag-iisip. So pinakita niya sa mga tao na nag-rely lang siya naman doon sa sinabi ni Tatay Digong, ang ating mahal na presidente, na sinabi niya na ang presidente niyo noon ay bangag at ang presidente niyo ngayon ay bangag pa rin. Tama. Okay, si Attorney Glenn Chong, ano naman masabi mo? Well, same as Attorney Glenn Chong, sabi ko nga, ganun pa rin, yung mukha ng pinaglaban namin, sinuportahan namin si Attorney Glenn Chong, si Comelec, Smartmatic, kung paano ng daya itong si Lisa Araneta Marcos, kung paano nila ang Smartmatic. Same pa rin yung sinasabi niya na pinapakita niya sa taong bayan na ang totoong presidente ay walang iba kung hindi si Inday Sara Duterte, kasi itong elected na to ay dinaya lamang through Smartmatic. Yun ang walang pagbabago, no? Ganun pa rin, Lisa, yung pag-uusap nila Lisa, ganun sa Smartmatic. Same pa rin yung kanyang sinasabi. Walang bago, walang pasabog, walang bago.
About naman kay attention natin about naman kay Mayor Baste. Yun, talagang Mayor Baste. sabi ko ito yung future na batang Duterte na papalit kay Tatay Digong. Yung talaga pinipigilan niya lang magmura, talaga makikita mo yung kanyang parang disappointment niya sa gobyernong ito. Saka actually, same lang. Para sila ni Duterte magsalita, no? Pattern. Hoy, isingit ko lang ito, ha? Isingit ko lang. Remember, si Kuya Will, nagkaroon kasi kami ng interview ni MJ Mondihar sa likod. Yung una niya kasing statement is, nag-decision lang siya, na parang sasabak sa politika. As a senator. Ito, kahapon kasama na naman natin si Kuya Will doon sa Maisog, dito sa Cebu. Natanong siya ni MJ Mondihar. Nandun na ako, nakabaka pa kay MJ Mondihar. Well, ang sinabi niya lang, ang hangarin lang ni Kuya Will is tumulong sa kapwa. Parang mas makakatulong siya sa tao kung siya ay nasa gobyerno na. Kung ngayon ay nakakatulong siya, how much more kung siya ay nasa gobyerno na rin siya. So, yun ang, so positive siya na positive siya. Nagpataas na siya. In fact, yung una pa lang, nagpataas na siya ng kamay. Okay. Sinabi niya, di ba? Pero, yan. Pwede pa yun, magbabago pa rin na yan. Pagka lumabas ng position, ng mga survey, depende pa rin yan. Okay. Okay, ito na lang huli. May nagsasabi kasi na iba yung dating daw ni PRRD nung unang sa Davao saka sa ngayon. Ano yung masabi mo doon? Naman, hindi na kayo nasanay kay Tatay Digong. Si Tatay Digong ang pinakamahusay na political strategic, napakahusay niya. Pero imagine, sabi ko nga kayo, nag-uusap kami ng mga SMNI kanina dito, na magkakasama kami ngayon. Tinanong din sa akin ng SMNI yan, ano ba ang unang sinabi niya? Ano ba ang unang statement niya? Ang presidente niyo noon ay bangag, ang presidente niyo ngayon ay bangag. Kung tingin natin na naglaylo na si Tatay Digong dito sa pakikilaban dito sa PI, People's Initiative, sa corruption sa government, transparency, accountability, bakit pa siya aating dito? Ba't hindi niya nalang ayaan itong di ba? Di ba? Common sense, ang tanong, ito naman ka sa akin dapat hayaan niya na lang sina Atty. Glenchong, sina Atty. Vic Rodriguez, sina Atty. Roque. Actually, hindi na nga pinagsalita si Congressman Pulong. Nakita kami kanina dito sa airport din. Hindi na rin siya pinagsalita. At ito pa, take note, may pangatlo pa. Nako. Don't tell me Manila yan. Don't tell me Manila. No. Okay. Naibulong na sa akin kung saan ang lugar. Okay. That's good. Okay, pero that's good. ayoko munang preempt yung ayoko muna sabihin kung saan lugar to. Siguro 1 week before or 2 weeks before, kapag finalize na talaga, ibibigay ko na sa information kung saan lugar. At magugulat ka kung saan lugar. In 2 months time, in 3 months time, in 6 months time. I think maybe next month, March. Oh, bilis ito pa, marami nag-isip doon sa sinabi na imbitado kayo sa June 3. Okay, sige. Anong meron sa June? Okay, sige. Ano na yan? Matik na yan. Okay. Anyway, maraming salamat at ingat sa biyahe sa pagbalik sa Manila. Maraming po update na Usman. Okay, salamat.